Hi guys! Ayan! So, alam nyo, na-miss ko talaga kayo. Oo, sa totoo lang. Na-miss ko mag-vlog-vlog at maggawa ng mga content, pasyal, ganyan. Pero talagang I had to make time for my business kasi napabayaan ko dahil sa pagko-content ko. So, bumawi ako. At ngayon, sa sobrang busy ko, talagang ayan, everyday namimili ng mga gamit, ayan. So, pasensya na kayo kung makalat yung background kasi mga yan, yung iba dyan, may mga ilaw, may mga ganyan, so may mga painting, yung mga ganun. So, shout out pala sa tumulong sa akin sa tiga SM City Cebu na talagang nag-ano ng mga gamit ko dito. So, inassist ako kasi maraming tayong binili. So, ganyan. So, hindi ko lang nakuha yung pangalan pero thank you sa help. So, ngayon, eto na nga yung kwento mga Mars. Mainit-init na balita. Pinipilit talaga nila akong magsalita. Ako, di ba nanahimik ako? May mga content sila na ginagawa, mga ganyan-ganyan. Pero wala naman ako sa posisyon na mag-comment or magpapansin na kasi time nila to shine yun yung sa tandem nila, mga ganun. Yung kung makisali, kahit na tinatagtad yung comsec ko na, uy, ganito, uy, ganyan, ang dami-dami nila mga chika, di ba? Yung mga basher. Pero hindi talaga ako nagpadala kasi nga, wala naman ako makukuha Gulo lang yung makukuha ko at ngayon ang tahimik-tahimik na ng buhay ko. Tapos, nung nag-off ng comment section yung isa, tinatagpad ako ng mga basher. So, pumupunta sila sa akin kasi nga hindi nila mabash yung isa kasi naka-off yung comment section So, pumupunta sila sa FB page ko at doon sila nagkakalat. So, sabi ko, bakit kaya ganito, no? Na kahit nananahimik ka, pilit kang dinadamay. Pero, eto. So, every time na run through ako ng mga messages ko sa FB page at saka sa personal FB ko, ang dami talagang nagre-request, please, at sa mga sa comment section, go, ganyan. Real reaction. So, as much as I would like to talk about it na parang bonggang-bonggang level na pagchichika, hindi ko magagawa kasi nga, una, ang issue namin ni Boy noon, tapos na It's been 1 year ago. Diba? So, pero, na-appreciate ko pa rin yung mga tao na naaalala nila ako. Kahit na negative things yung mga sinasabi nila. Pero ngayon talaga, ang daming bumabaliktad. Lahat may message sa akin, sorry, yung mga sa comment section din, sorry na nahusgahan ka dati, ganito, ganyan. I appreciate those people. Pero, yung mga nagpipilit sa akin na, bakit? Gusto nyo ba na sisiraan ko si Boy? Yun ba yung para masatisfy kayo na, eto, nagsalita na si LJ, ganito. Ganun yung ninyo, na expectation ninyo na gagawin ko kay Boy. Alam nyo, hindi naman natin mapagkakaila kung ano yung nagawa ng tao na yan sa akin noon. Paano niya ako sinira sa madla. Pero, wala akong nagawa. Tumahimik lang ako kasi nga, I'm just a small YouTuber and I'm just starting. So, at kiniklaim niya, siya yung nagpasikat sa akin. Totoo naman na nakilala ako ng mga tao, mas nakilala ako ng mga tao dahil sa kanya, dahil sa tandem namin. Pero buti na lang, na-realize ng mga tao na kahit na gumawa kami ng content na hindi naman ako nakipaglaplapan, hindi naman ako nakipagbastusan, walang ganun na nangyari sa tandem namin. Kaya nga, yung time na na-hate ako masyado, parang iniisip ko, bakit kaya alam naman ng mga tao, content lang naman. Wala naman talaga kami totoo relasyon. So, ang sabi ng iba, kasi nga, niloko daw yung mga viewers, kasi nga, niloko yung mga ganito, ganyan. Sige. So, kung ganun yung pag-iisip nila, they are entitled to their own opinion. So, hindi ako para kumontra sa mga pinagsasabi nila. Hinayaan ko na lang, di ba? O anong nangyari sa akin? Hindi naman ako bumagsak Oo, nagka-events at nakaparenovate pa ako sa ko ngayon dahil sa kinita namin noon, di ba? So, wala ako sa posisyon
anong gusto nyo? Siraan ko? Si Boy? Para masatisfy kayo? Yung mga request ninyo? Di ba ang dami-dami yung pinagchichika para lang masiraan ko siya? Alam nyo guys, wala akong dapat gawin. Kasi Diyos na lang yung nagbibigay ng yung perfect timing na isiwala talaga yung lahat-lahat. Kahit wala kang gawin, tumahimik ka lang. Masyashock ka na lang, di ba? Ha? Binalita na ng mga friends mo, uy, alam mo ba na ganito? Ha? Nakita mo sa mga FB, mga ganyan. Di ba? Siya na yung gumagawa ng ng paraan eh. Kaya wala kang dapat gawin. Kaya sa mga tao na inuudyok ako na okay, real reaction. Ito yung real reaction ko. Alam ko kung ano yung ginawa niya sa akin dati. Pero naiintindihan ko siya. Wala ako sa posisyon para idiin siya ngayon na sabihin na ganito. Ano bang gusto niyo sabihin ko? Sabihin ko na ang buti nga sa'yo kasi ganito, ganyan ka. O, nakita na ng mga tao kung anong tunay niyang ugali. O, kung ako nga, kung sasabihin ko talaga lahat, ang dami kong masasabi eh. Kasi ang dami ko nang nalaman eh. Pero, sinabi ko ba? Hindi. Kasi wala akong crab mentality at hindi ako insecure na tao. Kahit nangyari yung mga ganap noon, mga good naman yung mga blessings na pumupunta sa akin. Kaya, hindi ko nilang pinapansin. So, yun yung ko, nung pinipilit ako ng mga tao na magsalita, magganito, ganyan, tapos binablock ko kasi kapag nakikita nyo yung FB page ko, ano bang sinasabi ng mga negative, mga positive? Kasi yung iba, binablock ko kaagad. Kasi nga, bakit ako aatakihin na wala naman akong kinalaman sa issue nila ngayon, no? At kagagawan lang din ni Boy Tapang kung bakit siya binabash ngayon. Kasi nga, hindi siya nag-iisip, di ba? Real talk lang, hindi lang naman ako yung may sabi niyan. Buong Pilipinas. So, nakita na yung totoong ugali niya, hindi ko para idiin siya na, ganito, si Boy, ganito, ganyan. Hindi, kasi the truth will prevail. And yan yung natin na parang wala tayong dapat gawin eh. Wala akong crab mentality at wala akong insecurity na kailangan kong mag-apak ng ibang tao at manira ng ibang tao para lang umangat. Hindi ko kailangan gawin yun kasi napatunayan ko na yan na lahat ng mga naninira sa akin noon, slowly, they are experiencing it now. So, weather lang yung buhay. Kung ano yung itinanim mo, yun ang babalik at babalik sa'yo at yun yung aanihin mo. So, kung mahilig kang manakit ng tao through words, mahilig kang manira para umangat ka, masisira ka rin bandang huli kasi hindi naman maganda yun eh. Pero ginagawa natin for fame, money, ganon, 'di ba? Ang dami kong niyurakan yung pagkatao ko noong time dahil lang sa isang content na alam namin na lang, scripted lang naman. So, yung iba, bakit yung iba hindi binabash? Kasi nga, tumahimik lang eh ang both camps eh. Yung sa akin, putak sila ng putak eh. Para talagang ma-justify yung story nila. Pero, bandang huli, talagang aangat talaga yung katotohanan eh. Kahit wala kang gawin. So, hindi ko ginawa yung video na ito para idiin ko si Boy Tapang. Hindi. Kasi hindi ako ganun eh. I trust God at siya lang yung talagang nag-o-orchestrate ng lahat-lahat para maisiwalat yung mga katotohanan. Pero, ang gusto ko rin sabihin sa mga bashers, Boy Tapang na yan eh. So kahit ano pang sabihin natin, ano pang na-establish na niya. Kaya siya siguro yumabang, 'di ba? Yan yung mga comment ninyo sa na yumabang siya. Baka siguro dahil may mga taong nakapaligid sa kanya talaga na yes people all the time, wala na magsasabi na, uy, mali yan, huwag mong gawin yan, uy, foul ka dyan, repa, huwag mong gawin yan. Walang mga ganun kasi lahat ng mga tao nakapaligid sa kanya, binibigyan niya yung pera, pinapakain niya, nililibre niya. So, siya talaga yung hari sa paligid niya. Kaya, hindi na alam kung ano yung tama, hindi na alam kung ano yung mali. At minsan napapaisip siya na, Boy Tapang ako eh, bahala na, ganon, di ba?
Ganun yung interpretation ng kadalasan ng mga tao. So, may mga nagsasabi din sa akin na, bakit hindi ka mag-comment about kay Cherry White? Bakit ganun? Hindi ko po kilala si Cherry White sa personal. Oo, nakilala natin siya sa social media, pero yun din yung lesson na gusto ko i-impart sa iba. Kapag hindi nyo kilala in person yung tao, wag nyong husgahan. Bakit? Dahil lang may sexy image? Mali naman yun, kasi may kanya-kanya tayong pautot sa social media para makilala, para ma-boost yung ating following, yung ating mga views, kanya-kanya pautot. So, yung mga iba na maraming sinasabi na ganito ka, ganito, just because she has a sexy image, that's wrong and that's foul. So, pero, nung sinabi na, hindi kasi naglaplap, wala na ako sa posisyon para mag-comment doon kasi ano nila yun parang strategy nila. Nag-work naman yung strategy nila, napag-usapan naman sila, tumaas naman yung views nila, ganyan. So, talagang wala na akong makitang point na bakit sinasali pa ako at bakit inuudyok nyo pa ako na ganito, ganyan. Bakit? Para ako yung mabash? Bakit? 'Di ba? Ganun Ganun yung nakikita ko na parang ako yung inaano ninyo para mapunta sa akin yung pambabash. Hindi nyo na maluloko yung mga tao. Hindi na nakita na ng mga tao kung ano yung mga ugali, na mga, 'di ba? So, hindi na para na idiin ko pa or i-rub in ko pa na ganito. So, yan na yung totoong reaction ko talaga. Wala akong masasabi kundi nangyari lang din yan sa kanya kasi nga dahil sa pinagsasabi niyang mali. Yun lang. Walang may ibang kasalanan din doon kundi sarili niya lang kasi hindi siya nag-isip. 'Di ba? Hindi siya nag-isip. Walang nakasabi sa kanya na, uy, mali yan, huwag mo i-upload yan. Walang, 'di ba? So, may ano din naman na may rason lahat bakit nangyayari ito. So, sa mga nagsasabi na plastic daw ako kasi bakit daw hindi ako magsabi na ganito. Hindi naman yan sa pagiging plastic. It's being proper. Kasi hindi ko issue yan. Wala akong pakialam dyan. Anong makukuha ko, di ba? So, yung satisfaction na gusto ninyong makuha from me, na gusto ninyong i-bash ko, idiin ko si Boy, mga ganun. Hindi ako bobo. The truth will prevail. And I don't have to say anything against him or the Cherry White. Kasi, uulitin ko, hindi ko kilala si Cherry White, hindi pa kami nagkita in person, at wala kaming common friends. So, anong karapatan ko? So, dapat ganun din yung mindset nyo guys, na kung hindi nyo kilala yung tao, huwag kayong masyadong ng salita na hindi maganda kasi every action has a reaction. And lahat may consequences. So, ito na yun. So, sa mga nagsasabi na sayang daw si Boy kasi, di ba, nasaksihan natin kung paano siya umangat. Nasaksihan din natin kung paano siya bumagsak. So, ang lesson lang na mai-impart natin sa mga viewers, huwag kayong magpadalos-dalos pag may nakikipag-collab or ganyan. To sinabihan ako ni dito hindi ko lang i-mention yung name, sikat na vlogger na ang sinabi yan sa akin, sinabi, the next time na magko-collab ka, dapat may agreement, dapat may contract, at dapat may pipirmahan talaga, kasi pag wala, masisira ka talaga kasi iba't ibang pautot at strategy para makuha yung simpatya ng tao. So, the wise move is gonna be it's gonna be making a contract and both parties para kung ano man mangyari sa tandem ninyo, may pinaghahawakan kayo. Yun yung lesson na maiaano ko sa mga aspiring vloggers. Huwag kayong magpadala sa yung mga image na, ayan, mabait kasi ganyan. Well, bahala na si Batman. Basta, ito mga nangyayari, papayuhan ko lang si Boy. Kasi, may napagsamahan din naman kami kahit sa maikling panahon na nagka-collab kami. Klaro naman sa lahat, wala naman talaga kaming totoong relasyon. So,
nag-collab lang kami as vloggers. Yun lang yun. Pero, ang masasabi ko talaga, everything happens for a reason, boy. So, you will mature from this after. No? You will learn the hard way, diba? So, just hang in there and magpalakas ka mentally and spiritually para makayanan mo yung lahat ng mga pangbabatikos na buong Pilipinas bumaliktad na sa'yo. From kinakampihan na parang dinudiyos-diyos ng mga viewers kasi ganito, ganyan, hanggang sa bumaliktad na yung lahat. Ang mapapayo ko lang, ang buhay, weather lang talaga. So, mas mabuti na magpakabait lang tayo, hindi tayo masyadong magyayabang kung anong meron sa atin. Kasi kahit anong yabang na gawin natin, mas meron talagang mas angat pa sa'yo. Oo. So, di ba, yes, may sasakyan ka, may ka, may bahay ka. Yun lang. Tapos, nagyayabang ka na masyado. Di ba? So, ano lang naman yun, di ba? Ng mga things na meron ka. Hindi mo para ipagyabang kasi sobrang lang nun. Hindi naman minamaliit ko yung pero don't get me wrong. Ang gusto ko lang sabihin na meron at meron mas angat pa sa'yo. Kaya maging humble ka na lang. Huwag ka masyadong mayabang na akala mo kung sino ka na, gusto mo nang sabihin lahat-lahat na wala ka nang pakialam. Diba? So, yun lang yun. So, huwag masyadong mayabang and bumangon ka. Kasi, yung pagyayabang naman, hindi lang naman ako yung nakakita nun eh. Buong Pilipinas, napansin yun sa'yo. Huwag mong kalimutan kung saan ka galing. Huwag mong kalimutan kung sino yung tumulong ng mga tao sa'yo pataas. Huwag mong kalimutan yun. Kasi once na makalimutan mo yun, eto na may mangyayari sa'yo. So, rumispeto ka. Kahit na sabihin mo, ay, wala, ganito, bakit hindi mo karespeto ka? Ganun yung utak ng mga yung mga walang dito eh. So, nasanay ka na dinudjus-jus ka, mga ganyan. So, harapin mo to. So, every action has a reaction. May mga consequences. So, mga nag-uudyok dyan na sabihin na ganito, ganun. Hindi. Ang sasabihin ko, payo lang. Payo. Wala akong sasabihin na ididiin ko siya. Bakit? May natulong naman din siya sa akin Real talk na nga. At hindi ako ungrateful na para ko siya kasi para makaganti ako sa kanya. Mga small-minded people lang ang gagawa nun, mga par. Pero ikaw na nasa tamang katinuan ka, hindi mo gagawin yun bagkos. Magbibigay ka ng payo. At yun lang yun. So, yun yung payo ko. Huwag mong kalimutan kung saan ka galing, sino yung tumulong sa'yo pataas. At surround yourself with real people na sasabihan ka na, uy, mali yan. Huwag mo i-upload yan ha. Mali yan. Wala. Wala kang ganun. So, yun. Pero, yun lang. This too shall pass. Yun lang. Yung ko lang talaga, be strong. Tapos, huwag ka na masyadong magyabang. At, rumispeto ka. And, always be humble. Kasi yun naman yung minahal ng mga tao. Sana. Noon eh. So, hindi na mapapadala ng yung pasimpatya at paawa effect mo. Wala nang maniniwala kasi nakita na ng mga tao kung ano talaga yung totoo mong ugali. At hindi yan kasalanan ni nino man. Lahat ng mga nangyayari sa'yo ngayon dahil din sa mga pinagsasabi mo, dahil din sa... So, mas mag-ingat ka. And one thing, mag-ingat ka rin par. Kasi, yung ang dami ng galit na galit sa'yo kasi ganito ganyan ka, hindi mo alam kung ano yung kayang gawin ni Cherry White sa'yo. Yung mga nakakatakot din kasi at kahit hindi kay Cherry White, yung mga tao na nakapaligid kay Cherry White, so mag-ingat ka din mga pinagsasabi mo. At ayun lang, mag-ingat. At this too shall pass, so good luck.